Ka-Express, may mabigat na balita at may magandang balita para sa Gilas Pilipinas. Sa isang banda, mapalapit na talaga sa huling yugto ng kanyang national team career si Junmar Fajardo. Sa kabilang banda naman, patuloy na nakikita si Kai Sotto bilang pangunahing bahagi ng future ng Gilas, lalo na sa mas malalaking torneo na paparating. Pero kailangan nating linawin, hindi pa official na nagretero si Junmar sa Gilas. Ang mismong sinabi niya noong nakaraang taon ay pakiramdam niya ay malapit na ang kanyang pagre-retero at gusto niyang maipasa ang responsibilidad sa mas batang henerasyon. Ang magandang balita naman, hindi nawawala si Kai sa plano ni Coach Tim Cone. Mismong si Coach Tim ang nagsabing gusto niyang makabalik si Kai dahil malaking bahagi siya ng rotation ng Gilas at isa siyang napakahalagang factor sa ating national team. At habang naghahanda ang Gilas para sa 2026 Asian Games, gumawa ang coaching staff ng pinalawak na 30-man pool upang magkaroon ng maraming pagpipilian dahil sa eligibility at availability concerns. Ang Asian Games pool ay hiwalay sa mas maliit na roster para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kaya ito ang malaking larawan. Unti-unti nang lumilipat ang sentro ng Gilas frontcourt mula sa veteranong si Junmar patungo kay Kai, AJ Edo at iba pang batang big men. At kung makabalik ng buo si Kai, pwedeng ito na ang simulan ng tunay na pagbabago ng henerasyon ng Gilas Pilipinas. At kapag pinag-usapan natin si Junmar, hindi pwedeng basta sabihin lang na isa siyang matagal ng miyembro ng Gilas. Isa siya sa mga haligi ng Philippine basketball sa nakalipas na mahigit isang dekada mula sa kanyang unang pagsabak sa national team noong 2013. Paulit-ulit siyang bumabalik para sa Pilipinas kahit kasabay nito ang mabigat na responsibilidad niya sa San Miguel. Maging sa 2026 World Cup Asian Qualifiers, andyan pa rin si Junmar at patuloy na tinatawag ng Gilas kapag kailangan ng karanasan at lakas sa ilalim. Pero nito November 2025, malinaw na nagsalita si Junmar tungkol sa kinabukasan niya sa national team. Sinabi niyang panahon na para unti-unting ibigay ang responsibilidad sa mga mas batang manlalaro. Particular niyang binanggit sina Kai Sotto, Quentin Maliora Brown, Dwight Ramos, AJ Edo, Kevin Kiambao at Carl Tamayo bilang mga manalarong kumakatawan sa future ng Gilas. Sinabi rin niyang pakiramdam niya ay malapit na siyang magretero mula sa national team. Yan ang dahilan kung bakit mabigat ang balitang ito para sa mga tagahanga. Hindi pa man official na retirement announcement, makikita na natin na inihanda na mismo ni Junmar ang paglipat ng responsibilidad. At kung may isang pangalan na natural na unang maisip na papalit bilang pangunahing sentro ng Pilipinas, walang iba kundi si Kai. Hindi man ito bagong idea, matagal na gusto ni Coach Tim na magkaroon ulit ng healthy at available na Kai nitong March matapos maramdaman ng Gilas ang hirap sa harap ng New Zealand at Australia. Sinabi ni Coach Tim na malaking factor si Kai at gusto niyang maibalik siya sa grupo sa tamang panahon. Ang problema lamang ay hindi naging simple ang availability ni Kai. Sa ilang windows, kinailangan niyang unahin ang kalusugan, rehabilitasyon at personal career path. At nitong June, hindi siya isinama sa Gilas para sa July window. Habang tinututukan niya ang kanyang NBA-related plans, nilinaw din ni Coach Tim na ayaw niyang hadlangan ang pangarap ni Kai na subukang lumapit sa NBA opportunity. Pero huwag nating ipagkamali ang pagkawala niya sa isang window. Bilang pagkawala niya sa national team program, magkaiba yun? Well, sa katunayan, may mas malaking direction ng Gilas. Ang mas malaking direction ng Gilas ay patuloy na nakatuon sa isang core na may Kai Sotto bilang isa sa pangunahing big man. Bago pa man ang kasalukuyang taon, inilarawan na si Kai bilang bahagi ng permanenteng core kasama ni Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Dwight Ramos at iba pang pangunahing pangalan. At ngayong papalapit ang Asian Games, mas nagiging mahalaga ang sitwasyon. Naghanda ang Gilas ng pinalawak na 30-man pool para sa Asian Games. Ang dahilan, gusto ng SBP at coaching staff na magkaroon ng sapat na pagpipilian sakaling magkaroon ng eligibility problems at availability issues. Ayon kay Coach Tim, sinadya nilang gawing mahaba ang listahan dahil hindi pa tiyak noon ang lahat ng magiging tuntunin at sitwasyon. At ito ang dapat bantayan, ang Asian Games roster ay hindi automatikong kapareho ng roster ng FIBA qualifiers. Ibang sistema ng eligibility ang maaring gamitin at mas maraming kombinasyon ang posibleng subukan ng Gilas. Kaya kung healthy at available si Kai,
Napakalaki ng responsibilidad na maging center siya ng frontcourt plans ng Gilas. Pero ang pinaka-importanteng pagbabago ay psychological at structural. Dati, kapag may problema sa sentro, ang automatic na sagot ay Junmar Fajardo. Ngayon, dahan-dahan nang nagbabago yon. At kapag may usapang future ng Gilas, lumalabas na ang pangalan ni Kai Sotto at A.J. Edu bilang pangunahing frontcourt combination. Kasama pa dyan sina Quentin Meliora Brown, Carl Tamayo, Kevin Kiambao at iba pang batang piraso na maaaring bumuo sa susunod na cycle ng national team. At mismo si Junmar ang nagsabing handa na niyang ipasa ang baton. Kung sakaling dumating na nga sa susunod na mga torneo ang huling yugto ni Junmar sa Gilas, malaki ang may iwang puwang, hindi lang sa puntos at rebounds, kundi sa karanasan, tibay at presensya sa loob. Hindi madaling palitan ang isang 9-time PBA MVP na sanay makipagsabayan sa pinakamalalaking katawan sa Asia at sa world level competition kahit noong 2026 qualifiers habang wala si Kai, QMB sa ilang laro. Si Junmar ang isa sa pangunahing big man na inasahan ni Coach Tim kasama si A.J. Edu. At higit sa lahat, napakalinaw ng commitment ni Junmar sa national team. Itong February, matapos ang mahabang PBA campaign at championship duties, sumali pa rin siya agad sa Gilas practice. Mismong SBP ang nagkwento kung paano pinaikli niya ang kanyang bakasyon sa Cebu para makabalik sa national team preparation. Kaya kung dumating ang araw na tuluyan siyang magpaalam, hindi yung simpleng pagkawala ng isang sentro, pagtatapos yun ng isang panahon, pero dito pumapasok ang magandang balita, may malinaw na susunod na henerasyon. Si Kai ay may sukat na hindi karaniwan sa Asian basketball. Sa 7'3" height niya, nagbibigay siya ng rim protection, rebounding at finishing ability na mahirap palitan. Kapag pinagsama siya kay A.J. Edu, maaaring magkaroon ng Pilipinas ng isa sa pinakamahaba at pinaka-athletic na frontcourt combination sa rehiyon. At hindi ito puro pangarap lamang. Nakita na natin kung ano ang epekto ni Kai kapag healthy siya sa Gilas. Sa panalo ng Pilipinas laban sa New Zealand noong 2024 Asia Cup qualifiers, nagtala siya ng 19 points, 10 rebounds sa 93-89 na panalo. Isang halimbawa kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto niya kapag kompleto ang kondisyon. At ang magandang balita pa rin, hindi kailangang mag-isa ni Kai sa frontcourt. Naroon na si A.J. Edu, naroon si Carl Tamayo, naroon ang mga tulad ni Kevin Kiambao, Justin Baltasar, Mike Phillips at iba pang malalaki at versatile na manlalaro na patuloy na iniikot sa national team program sa July qualifying window. Halimbawa, isinama sina Mike Phillips at Justin Baltasar habang wala si Kai, patunay na patuloy na nagpapalalim ng frontcourt options ang Gilas.